kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Roda, ang karakter sa teleseryeng Batang Quiapo na kinagigiliwan at kinaiinisan ng marami dahil sa sobrang sama ng ugali nito, maliban pa sa sobrang pagkamarites at mapagmataas na kahit ilang beses nang napahamak dahil sa kanyang ugali ay tila hindi pa rin ito natututo. Isaksak nyo na sa bagay nyo kung ayaw magbayad. Diyos ko, dapat hindi di makulangan ang apelyido nyo. Dapat ang apelyido nyo na kulang-kulangan. Kulang kayo sa pagbabayad, kulang kayo sa isang salita, nakakalo kayo. Mga galit! Nakakaloka kayo. Diyos ko, ayaw kayo magsipagbayad. Nakakaloka itong mga taong ito. Siya, si Direk Joel Amangan, isa sa mga talentado at dekalibreng direktor ng mga pelikula sa Pilipinas na matindi pala ang kanyang pinagdaanan noon sa buhay bago niya marating ang kung ano siya ngayon. Lumaki sa syudad ng Cavite sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola na ang buong akala niya ay sila ang kanyang totoong mga magulang. Bata pa lang noon si Joel o Jose kung tawagin ng kanyang lola ay nasanay na itong makita ang trabaho ng kanyang lola bilang direktor sa palabas na moro-moro o komedya noong unang panahon. Anak ako ng tatay ko, sa nanay ko. Okay. Ako lang. Na parang sa ibang babae. Oo. Pero may family ang real family ang father. Pero ako kinuha ako ng lola at lola ko, parang kanila ng anak. Okay? Kaya sa lola ka pumunta. Nakita ko ang lola ko na nagdidirect ng Moro-Moro. Okay. Ang lola ko nagdidirect ng Moro-Moro. Nakita ko pa kung paano siya mag-direct at kung paano siya mag-audition ng mga gustong sumali sa Moro-Moro. Nakita ko kasi may hawak siyang pamalo. Pag nagkakamali sa alam mo yung batalya, yung marcha, yung marcha sa Moro-Moro. Inahampas siya mga paa, mali ganyan. Marunong siya alam ko na yung blocking nung araw pa lang. Elementary pa lang ako. Bago naging isang magaling na direktor ay makailang beses itong palipat-lipat ng eskwelahan at dahil napasama ito sa mga aktivista. Rason para maging problema ito ng kanyang lola. Nung nagbumapo ako, bagsak-bagsak ako. Kasi hindi naman ako mahusay sa math. Sa math? Engineering yun eh. Engineering, kumuha ako ng engineering. Civil engineering. So 1 year ka lang doon? 1 sem. Sabi ko, ayoko na, bagsak ako. Nagalit na matanda. Sabi ko, umalis ka na dyan, saan ka na? Doon na lang ako sa katabi, sa Lyceum. Sa Lyceum. Nag-political science naman ako doon. Nung nasa Lyceum naman ako, okay naman ako, naging presidente ako ng Lyceum Student for Reform Movement. Ito yung mga aktivista na. Yes. Nagbo-boycott against tuition fee hike. Nag-umpisa ng boycott, Ikaw na nga mumuno. Ako na ang namumuno. Tumatagal na, parang ayaw na ng mga estudyante mag-boycott. Ano mo, pinagagawa nila, pinagbabato nila ang Lyceum, pinagbabato yung mga bintana na basag. Nademanda ako. Kasi ikaw ang leader. Kasi ako ang leader, hindi man ako ng bato. Yun ang mga estudyanteng na andun. Persona ng grata na ako doon. Expelled ka? Expelled ako. Okay. Pero mataas ang mga marka ko. Okay. Nung mataas ang mga marka ko, may akong professor doon, si Doming Landicho. Sinabi niya, halika, tutulungan kita, pumunta ka sa UP. Sa UP, nag-enroll ako, natanggap naman ako sa UP. Doon nag-umpisa ang aking UP days. Hindi lang nanatili sa loob ng eskwelahan ng pagiging aktivista ni Joel Amangan, kundi dinala pa niya ito sa kanilang lugar sa Cavite City nang kanyang pinamunuan ng pagsagawa ng jeepney strike, rason para pag-initan ito ng mga politiko sa kanilang lugar. Kaya mas minabuti na lang ng kanyang lola na ipadala ito sa Maynila para makaiwas sa gulo. Kasi ako nag-instigate ng jeepney strike sa amin. Nagayahin yung Maynila para mag-jeepney strike. Yung nagalit si Montano, pinalayas ako. Inugulo ko daw ang probinsya niya. Nagalit naman sa akin yung matanda. Sabi, Andiyan na-expelled ka sa Lyceum. Doon ka na sa Maynila, doon ka na tumira. Gulo-gulo mo, sabi niya sa akin. Sabi sa akin. Pero mabait sila. Parang isinusuka ka na nung Cavite City. Yun, nirentan na niya ako ng hostel. Doon ako pinatira ng lolo ko at ng lola ko. Doon ako nag-umpisa na pumunta at mag-apply sa PETA noong 76. Ang pamilya nila Direk Joel Amangan ay pamilya ng mga sundalo sa Amerika. Ang tatay nito ay nasa US Air Force at gusto rin sanang papuntahin siya doon para maging isa ring sundalo. Pero
hindi niya sinunod ito. Malaki ang naging kontribusyon sa pagiging miyembro ni Direk Joel sa PETA o Philippine Educational Theater Association sa kanyang naging talent dahil nasanay ito na tinuruan ng mga magagaling na direktor ng Pilipinas na mas nauna sa kanya kagaya ni Direk Lino Broca. Kahit na magastos ang pagpasok niya sa PETA ay hindi niya ito ininda dahil sa suporta pinansyal ng kanyang ama at lola. Ako, meron akong $250 a month galing sa tatay ko. Dahil ang tatay ko US Air Force, dependent ako eh. Okay. Dependent ako ng matanda. $250? Ang laki Noong nun. malaki yun. At that time, yes. Malaki yun, Oo. malaki yun. Nung nag-21, natanggal na yun. Pag nag-21 ka, natanggal na. Yes. So, nakakapag-concentrate ako sa ginagawa ko. Plus sa your PETA. grandparents Plus pa. yung lola ko pat lolo ko na nagbibigay sa akin. May pagkakataon ko pang, Diyos ko, kinukupitan ko pa yung matatanda. Oo. Pero alam na nila. Pero Pinababayaan ka lang pinababayaan nila. lang nila. Oo. Akala ko hindi nila alam. Pero alam nila kung saan mo na ang ginagastos dahil alam Nila nagtateatro ako. Nagtateatro Ay, ka na. matandang babae, gusto niya. Yes. Gusto oo. niya kasi alam mo, Supportive siya. direktora siya eh. Oo. Siya ang pinaka-number 1 critic ng ginagawa ko nung araw. Bago naging direktor ay naging extra muna sa pelikula na pinagbibidahan ni Philip Salvador si Direk Joel. Ito ay ang pelikulang Commander Dante. Dito sa pelikulang ito nabisto ang totoong pagkatao ni Direk Joel na kanya pa sanang itinatago noon. Takbo, siyang, bang, bang. Pag sabi ng cut, tumili ako talaga. Ay, mabuhat na, mabuhay. Sabi ni may ano, Direct. ay, bakla ba yun? Sabi ni Benyalo, tinawag si Ipe, bakla ba yun? Oo, sabi naman ni Ipe. Ba't di mo sinabi sa akin, hindi ka naman nagtatanong, sabi ni Ipe, nilapitan ako. Alika. Ikaw, hindi mo sinasabing bakla ka, hindi ka naman nagtanong direct. Kung tinanong mo ako, sabihin ko, alam mo, malas ang bakla. Sabi niya, malas ang bakla, hindi kikita ang pelikulang ito dahil malas ang tiyan ka. Ikaw ang dahilan. Ang buong akala ni Direk Joel na hindi nahalata ng kanyang lola ang kanyang totoong pagkatao. Pero nagulat na lang ito nang muli siyang nabisto noong panahong hindi na maganda ang lagay ng kalusugan ng kanyang lola. Ay, akala ko hindi nila alam. Kaya lang nung naghihingalo na siya, nag-a-acting na ako sa PETA. Ako si Siriaco Bonifacio, kapatid ni Andres Bonifacio. Sabi sa akin, alam mo na sa San Juan de Dios, naku masama na, puntahan mo na. So pagkatapos umalis, pumunta na ako sa San Juan de Dios, andun ang lola ko. Iniintay ako, andun na yung mga anak niya, mga babae mga anak nun eh. Magsialis muna kahit kakausapin ko si Jose. Jose ang pangalan ko. Okay. Kakausapin ko si Jose. Ay nako, Jose, mawawala na ako. Hindi, huwag kang mag-isip-isip ng ganyan. Kaya natin yan. At saka huwag mo na ako isipin, malaki na ako, kaya ko lang sarili ko. Hindi, binabai ka. Sabi nako. Nagahingalo ng lola mo? Nasabi niya ba yun sa'yo? Hindi ko alam. Yung pala, alam niya all the time. Binabai ka. Never niya kanya tinanong. Hindi niya ako kinonfront on that. Naaawa lang sa akin dahil iiwanan niya ako dahil binabai pala ako. Binabai ka. Halika, lumapit ka. Mag-ingat ka. Binabai ka. Sabi. Para kay Direk Joel, ang kanyang mga obra maestra ay talagang pinaghuhugutan niya base sa kanyang personal na eksperyensya. Hangad din naman siya sa mga bagong direktor ngayon dahil magagaling sila pagdating sa mga teknikal na aspeto. Pero ang isa na kaya niyang may pagmalaki sa pagiging direktor ay ang pagiging malalim at talagang may koneksyon na ipinapaabot sa kanyang mga manonood. Isa sa mga gumagawa ng pangalan ngayon sa pagiging direktor ay ang artistang si Coco Martin. Kakaiba ang estilo nito sa paggawa ng kanyang trabaho dahil hindi raw ito gumagamit ng script para sa kanilang mga eksena. Pero napahanga pa rin si Direk Joel Lamangan sa kanya dahil sa galing nito sa pagbuo ng kanilang istorya. It's an honor to be directed by Coco because I doff my hat to Coco. He's a good director. And he's a very good storyteller. And the first time I met him there, na dinedirect niya ako nang walang script, nasyak ako. Sabi ni Charo sa akin,
Hindi tayo sanay sa ganito. Si Chap, dapat may script, walang script. Laki naman ako sa teatro, so improvisational theater naman ang... Yes, So, background. okay naman ako doon. So, madali namang nagkahulihan kami. At nakita ko, parang alam niya ang ginagawa niya. Sa sobrang trending ng karakter ni Direk Joel bilang Roda sa Batang Quiapo, ay ito na ang tawag sa kanya ng mga bata sa kalye sa kanilang lugar. Patunay lamang kung gaano ka-epektibo ang pagganap ni Direk Joel sa kanyang papel. Nung ako ay hindi pa Roda, pag bumababa ako ng bahay, Direk, sabi nila ngayon, naglalaro-laro, Direk, kaway-kaway naman ako. Ngayon po bumababa na ako, Roda. Matanda ako sa inyo, bakit ganyan ang tawag niyo sa akin? Hindi, I have to explain. Kasi Roda ka naman, ganyan. Yes. May matanda naman na hindi nakakaintindi, manonood na kanila, totoo yun. Nagagalit. Minumura akong ganyan. Hindi naman si Tanggol lang na naman. Sako, ano lang yun? Hindi naman totoo yun. Madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar powered ito. Malakas ang ilaw, lalaban pa sa tag-ulan. Pang outdoor na solar light, buy one take one pa. Orderin mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Likas na magagaling ang lahing Pilipino sa kahit anong bagay na ipinapagawa rito. Basta't may suporta ay siguradong sisikat ito. Suporta talaga ang palaging kulang sa ating mga Pilipino. Tingnan kung paano umaasenso at nakikita ng husto ang galing ng mga Pinoy pagdating sa ibang bansa kung saan sila ay suportado ng ibang gobyerno. Sitwasyon at pamamalakad palagi ang nakikitang problema sa ating bansa kung kaya't nananatiling hirap ang ating bayan. Ang kwento ng buhay ni Direk Joel Amangan ay isang patunay na hindi hadlang ang kung anong klaseng kasarian ang meron ka. Basta't gawin mo lang ng tama at lagyan ng pagmamahalang yung trabaho ay siguradong aangat at aasenso ka. Ikaw, gusto mo rin bang maging si Roda? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.